presensya ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay tuloy-tuloy na dadaloy. Can you say amen? Hallelujah! Kaya, malinaw ang sabi ni King David, mga kapatid. Kung ating bubuksan ang Psalms 51 verse 10, in order that the kingdom of God dwells on us, in order the Spirit of God dwells on us, mga kapatid, sabi ng 51 verse 10 ng Book of Psalms, amen, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew me a right spirit. Renew a right spirit within me. Kasi ang Espiritu ng Panginoon, hindi po siya makapananahan kapag ang ating mga espiritu ay hindi marunong magpakumbaba. Kailanman hindi magagawang ang Panginoon ay Espiritu ng Panginoon manahan sa buhay ng isang tao unless hindi siya makaranas ng totoong pagpapasakop. Kaya nga, mismo ang Panginoon, sa pamamagitan ni King David, sa kanyang panalangin, praise God, sabi niya, create in me, and you, in us, a clean heart. Napaka-importante po, bilang tayo po'y lumalakad, amen, sa kingdom ng Panginoon, dito pa lang, pinananatili natin sa tulong ng Panginoon na mamuhay tayong may kalinisan sa ating puso, may kadalisayan sa ating puso. Why? Heart is the very center of our life. Kung masama ang ating puso, masama ang ating budhi, kailanman hindi tayo pananahanan ng banal na Espiritu. Sabi ni King David, create in me a clean heart, O God. Dahil sa ating paglakad, mahalaga po na tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Ang ating puso is we are always, mga kapatid, willing to be submitted, willing, mga kapatid, to walk in humility, walk in humbleness in the sight of God. Para maging tayong karapat-dapat sa kaharian ng ating Panginoon. Uulitin ko, we have responsibility as we walk in the kingdom of God. Everybody say amen. Number 1, it must be our flesh who was circumcised. Ang nagsisircumcise sa ating laman, mga kapatid, not on the physical, sa ating laman, mga kapatid, if the Spirit filled our heart. Kapag puspos ang ating espiritu, we are spiritually circumcised. Amen. And being circumcised, mga kapatid, spiritually, tayo po'y kaaya-aya. We belong to the people of God. We belong, mga kapatid, to the children of God. And the Israelites, mga kapatid, talagang ginagawa nila yung physically sa mga lalaki. Sila po'y nagiging circumcised. Maging si Jesus Christ, nagpa-circumcise siya. Physically, sa ating panahon, mga kapatid, ito'y tumutukoy ng ating mga espiritu ay dapat maging spiritually circumcised in order for us, mga kapatid, nagtutukoy ito ng ating fully submission to the Word of God. Para nagaganap natin ang kalooban ng Panginoon, nagaganap natin ang kalooban ng Diyos, nagaganap natin ang dapat nating gampanan bilang tayo po'y lumalakad in the kingdom of God. Everybody say amen. In the kingdom of God, always remember that we are fellow worker. Mga kamanggagawa tayo. Nabanggit ko rito minsan na hindi po tayo pasahero. We are all the crew. Tayo po'y mga manggagawa sa kingdom ng Panginoon. Mayong hugakon. Kasi ang sabi ng Biblia, ang hugakon dahil pigpapakakan. Kaya nga, in the kingdom of God, we are fellow worker. Lahat tayo manggagawa. Lahat tayo dapat mag-function. Dapat tayong lahat ay maging aktibo. Amen. Nagiging functional. Amen. Gawin. We are building in the kingdom, mga kapatid. Kaya we are all fellow workers. Amen. Shall we say amen? Sabihin mo ngayon katabi mo, gumagawa ka rin ba? Amen. Yung mga ginagawa natin paglilingkod, ito yung kalooban ng Diyos. As a part of the kingdom of God, gumagawa tayo. Kaiba-ibang ministry natin. Amen. Kaya kung naatasan ka sa isang gawain, huwag ka magreklamo. Do it. Why? You are doing in the kingdom.
Amen. Hindi po rito tinitingnan, mataas ang posisyon yan. Yan ay mababa, kaya maluyang klase yan. No, mga kapatid, pantay-pantay tayo. Iba-iba nga lang responsibility. Ang pinag-uusapan dito kung paano mo ito ginaganap. Amen. Kasi fellow workers tayo sa kingdom ng Panginoon, mga kapatid. At dahil fellow workers tayo, mga kapatid, it requires evangelism. Lahat tayo. Kaya saan ka man, nasa school ka man, nasa trabaho ka man, saan ka man, mga kapatid, amen, mayroong kaluluwa dyan. Let us be a part in the kingdom of God. Kaya the more we are doing for the kingdom, the more may dinadagdag ang Panginoon because of you. Everybody say amen. Nire-required po ng Panginoon yan. Amen, sa buhay natin na dapat tayo magbunga, dapat tayo gumawa, dapat tayo magpagamit, dapat tayo maging active, dapat tayo maging effective, dapat tayo, mga kapatid, maging productive. Amen, as a part of the kingdom. Dahil ang Diyos po mismo ang gumagawa sa atin. He is the one who work on us. He is the one who, mga kapatid, who lead us. Ang hinahanap lang kasi dito ng Panginoon yung ating willingness. Lord, gamitin mo ako. Dahil if you are willing always to be used by God, tandaan mo, maaaring iniisip mo, kulang akong kalaman, kulang akong kakayanan. Huwag nating sabihin yan. Dahil ang Diyos po ang gumagamit sa atin. Amen. All we have to do is let the Lord use you. Hayaan lang nating gamitin tayo ng Panginoon. Kaya tingnan niyo si Moses. Mga kapatid, si Moses, nagrireklamo din talaga siya. Kaya sabi niya, utal ako magsalita. Mas magaling ang aking kapatid. Siya na lang, hindi na ako. Pero ang sabi ng Panginoon kay Moses, amen, sino bang gumawa sa iyo? Amen. Sino bang pwedeng gumawa sa iyo? Kapatid, if you are willing to be used by God, I believe, amen, kung itong taon na ito, hindi ka naging produktibo, kung taong ito, mga kapatid, amen, hindi ka naging epektibo, I believe, if you are desired to be used by God, if you understand that you are walking in the kingdom of God, magiging willing tayo na magpagamit, willing tayo na mag-evangelize, willing tayo na magbunga, kasi ang punong kahoy na hindi nagbubunga, ang punong kahoy na hindi nagbubunga, pinuputol at yan ay igagatong, mga kapatid. I believe wala niyan dito, kaya hindi tayo papayag. Sabihin mo, hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag na hindi tayo nagpa-function sa kingdom ng Panginoon. Hindi tayo papayag, amen, na wala tayong nagagawa, na-accomplish sa kingdom ng Panginoon. Why? It is our responsibility. Amen, in the kingdom of God. Everybody say amen. In the kingdom of God, training to be edified or training edification, mahalaga. Hindi po lahat ng panahon bago ka. Hindi lahat ng panahon baguhan ka. Maaari nung isang linggo baguhan ka, pero hindi ka na ngayon baguhan. Kaya nga dapat nating maunawaan, pasimula nung ikaw ay tinawag ng Panginoon, and then nag-response ka sa tawag ng Panginoon, it's our time, it is the starting point, ayun, ini-edify ka ng Panginoon. Pinatatatag ka, pinalalago ka, pinasisigla ka. Why? Kaya sabi ng Matthew chapter 28 verse 20, that teaching them to observe whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of this world. Mahalaga po yung tayo'y maturuan na ating gawin, ating tuparin. Sabi diyan, teaching them to observe all things. Sa Tagalog nga, Brother Jair. Si Mas Clarado, sabi niya sa Tagalog, naturuan nyo silang, sabi diyan, naturuan nyo silang, sabay-sabay nga nating basahin, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin. Mga kapatid, napakahalaga po ang pagganap. Napakahalaga ang pagsasabuhay ng mga salita ng Panginoon. As we are walking in the kingdom of God, mahalaga yung ating isasapumuhay. Mahalaga yung ating pagganap
Sabi niyan, ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Nais mo bang manatiling sa iyo ang Panginoon? You have to obey. You have to follow. You have to remain, mga kapatid, observance of the Lord, of the word of the Lord. Bakit? Dito tayo na-i-equip. Dito tayo sinasanay. Amen. Nagiging walang saysay. Even ang mga napapakinggan natin, kung hindi natin ito nagagawa. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nakikinig, mapalad ang bumabasa, mapalad ang tumutupad. Dahil doon tayo na-i-equip, doon tayo na-i-edify. Yes, we are waiting for the kingdom of God. We are waiting for the coming of the Lord. Ang hinahanap ng Panginoon, masumpungan tayo sa kanyang pagbabalik. We are fully edified. We are fully equipped by the word of God. Kaya yung ating pagpunta rito, mga kapatid, kung wala tayong natututunan at wala tayong naisasagawa ng mga naituturo sa atin, alam niyo po, sayang. Sayang. Kaya wag nating sayangin. Every time we hear the word of God, it's about time for us to observe. Ito yung panahon na ating isakatuparan. Dahil every time you observe what the Lord said, hindi pa kinabang kung kanino, Brother Russell. Hindi pa kinabang ni Brother Mike. Amen. Ang ating mga naririnig, ang ating mga napapakinggan, ang ating mga natututunan, kung ito'y ating gagawin, ang pinakang unang beneficiaries ito tayo mismo. You shall reap what you sow. You can see the benefits what you are doing. You will see the result of everything na ninanais mong gawin sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga in the kingdom, training to be edification or to be edified sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. The next one, in the kingdom, it is very important, the word discipline. Naalala ko yung slogan sa panahon po ng matandang Marcos. Amen. Ang sabi ng slogan noon, amen, sa ikauunlad ng bayan, anong kasunod? Disiplina ang kailangan. Maging sa ating mga paglilingkod. Kung nais nating maging kumpletong matanggap ang kingdom ng Panginoon, ang Panginoon po ay nananahan sa mga taong mananampalatayang disiplinado. Amen. Kaya nga, hindi tayo magiging totoong disciples ng Panginoon. Listen, you cannot be called disciples if you are not a disciplined people. Hindi tayo magiging disciples si Jesus Christ kung hindi tayo maging disiplinado. That's why Philippians chapter 3 verse 15, malinaw sa buhay ng bawat isa sa atin. We are willing to be disciplined by the word of God. Naalala ko yung turo bago pa lang ako, mga kapatid sa Panginoon. Amen. Just a short, mga kapatid, kumbaga, suggestion. Na sabi niya, kapag nagdidisiplina ka ng anak mo, ang gamit mo kamay, ang galit ng bata mapupunta sa kamay mo. Lalo na kung dikit-dikit, sasapakon mo. Ang mentality niyan sa'yo. Kaya nga, ang Bible is very clear. Gumamit tayo ng pampalo. Gumamit tayo ng pampalo para yung galit ng bata doon sa pampalo. The way we discipline, mga kapatid, hindi tayo katulad ng mga nasa sanlibutan. Bugbog hanggang nagkabaraklayan. Barak ano yan? Black eye. O kasi black nose eh. That's a very good suggestion, mga kapatid. The way we discipline. Kaya maging sa atin, mga kapatid, ang pinakang napaka-effective way of disciplining, mga kapatid, is the Word of God. Kaya nga, tinan nyo, maraming mga magulang nagmamayabang pa. Ang batang yung mabait. Pero tandaan natin,
Pinakang magandang bagay na ang ating mga anak takot sa Diyos. Kasi may mga panahon, behave ang anak mo dahil nandyan ka, takot sa sapok mo eh. Behave ang anak mo dahil nandyan ka, takot sa'yo eh. Pero kumusta pag wala na siya? Ang malagang bagay, mga kapatid, ang bata ay maturuan nating matakot sa Diyos. Saan man siya pumunta, wala man sa harap mo, dahil takot siya sa Panginoon, mamumuhay siyang maayos. Kaya nga, mga kapatid, one of our responsibility sa kingdom ng Panginoon, first thing, listen, tayo mismo ang dapat maging unang disiplinado. At sabi ko nga, mga kapatid, minsan, na ipapangaral ko ito at maraming tao naghahangad ng pagbabago sa ating bansa. Amen. Pagbabago. Pero I believe, amen, the main, mga kapatid, amen, weapons for the nation to be changed. Magpapasimula ito kung hindi kanino. Kung gusto ng pagbabago, dapat magpasimula ito sa atin. Amen. Sa atin. Kapag tayo mismo ay mayroong pagbabago, mga kapatid, sa atin magpapasimula, the changes will come. Ganon din sa ating mga pamilya, mga kapatid. Kung tayo nagiging blessing, mga kapatid, lalo sa mga unbeliever, nakikita na because of the Word of God, we are disciplined people, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, huwag tayo magsawa sa ating mga ginagawa. Lagi nating gawin ito'y for the glory of God. Kapag ginagawa natin lagi sa Panginoon, hindi ka magsasawa. Pero isang bagay na ginagawa mo dahil kay pastor, dahil nautusan ka, dahil nakakahiya, mga kapatid, isang araw magpapagod ka, titigil ka. Pero anumang bagay na ating ginagawa natin sa Panginoon, anumang mangyari pa dyan, mananatili mong gagawin. Why? Ginagawa mo sa Diyos. That's why if you are disciplined people, mga kapatid. Okay, Philippians chapter 3 verse 15. Basahin natin ito, mga kapatid. Sa buhay natin, it is very good for us na willing tayong magbadisiplina sa salita ng Panginoon. Naturuan tayong mamuhay na may kabanalan. Amen, sa salita ng Panginoon. Ano sabi dyan? Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, ay mag-isip ng gayon, at kung saan man, mga kakaiba kayo ng pag-isip, ay ipahayag naman ninyo ito sa inyo ng Diyos. Ang discipline nagpapasimula sa ating pag-iisip. Ang pagiging disiplinado, it is not just an act, but it was started in our mind. Kapag ilagay mo sa iyong isipan that you are disciplined people, kahit wala pang nakakita sa iyong iba, ginagawa mo na yan dahil practice mo na. Sinasanay mo na ang sarili mo. Kaya living in the kingdom of God, dito po sinasanay na natin. Inaayos na natin ang ating mga sarili. That's why if you're desiring to be in the kingdom of God, sanayin mo na yung pamumuhay ng isang naroon sa kingdom ng Panginoon. Napakalaga dyan pagiging disiplinado. 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 and 7. Amen. Discipline is a very essential to every Christian. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, may mga malaking reliyon. Saan po siya nadadanyusan? Saan po ba siya, mga kapatid, napipintasan? Doon sa mga member na hindi maayos. Amen. Doon sa mga nakaanib doon, mga kapatid, na hindi disiplinado. Pero salamat sa Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon dahil ang ating mga ginagawa, listen, ang ating mga paglilingkod na totoo, it is the reflection of the Lord Jesus Christ. Kung ano ka, amen, yan ang reflection ng buhay mo. Pero yung paglilingkod natin na may katapatan, dapat mag-reflect ito sa Panginoon. Sabi niya sa verse, pasimulan mo sa verse 6, Brother Jair. Sabi niya sa verse 6, mga kapatid, aming inuutos at balik mo.
Na mayroong Word of God. Nang aral na ito, mga kapatid, ay dalisay. Ang aral na ito ay may kapangyarihan. Kaya ang buhay mo dati, mga kapatid, ang buhay mo'y wala sa hulog, wala sa laptik, wala sa kayusan. Ngunit nung marinig natin ang aral mula sa Panginoon, natutunan nating mamuhay, namuhay tayong may kayusan. Kaya ayaw natin na tayo hiwalayan. Tingnan niyo mga kapatid kung bakit pinahihiwalay tayo sa mga pamumuhay na walang kayusan, hiwalay natin dahil may tendency na mahawa ka. Kaya mayroong kasabihan same feeders. Same feeders? Of course. Ang parehas na balahibo, parehas ang ginagawa niya. Flocks together mga kapatid. Sabi ng verse 7, sa verse 7, sapagkat kayo rin ang mga kakaalam kung paano kami ay yung dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nangag-uugali na walang kaayusan sa inyo. Di ba napaganda? Kapag nakikita sa atin ang pagiging discipline or disciples, the true disciples of the Lord Jesus Christ, amen, mayroon po silang pwedeng tularan. Hindi niya tayo lalayuan. Bagkus kapag may maganda tayong kayusan, susundan niya tayo dahil sa totoo lang, kahit gaano pa kasama ng isang tao, there is a time na mayroon siyang budi, naghahanap siya. Alam niyo mga kapatid, yan po ang totoo ng tao. Dahil may budi siyang galing sa Diyos. Kaya kahit gaano pa yung kasama, mayroon siyang oras na nagmumuni-muni. Ang kanyang kaluluwa ay humahanap. Hinahanap niya ang hipo ng Panginoon. Lalo na po sa atin mga kapatid, na kung tayo patuloy na mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, I believe, amen, as we are doing our responsibilities in the kingdom of God, mamumuhay tayo, amen, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, sapagkat, amen, kami ay hindi nangag-uugali na walang kayusan sa inyo. Kaya maging dito sa simbahan, tinuturuan tayo maging maayos. Amen. Everybody say amen. Natatanggap niyo ba yung pagtuturo sa atin na tayo maayos? Yes. Tinuturuan tayo maging maayos. Sa pananambahan, maayos. Sa pagpupuri, maayos. Sa pagsusuot, pagdadamit, maayos. Mga kapatid, kaya maging pagpunta ng simbahan, maayos din. Yung oras talaga. Kaya minsan nakakalungkot mga kapatid. Amen. Alas 9:30 na wala pa sa simbahan. Pero sa rides, amay-amay. Sa eskwela, malingaw, malate. Pero sa simbahan, haloy magabot. Wala namang ginagawa. Mabuti pa noong mga Katoliko pa tayo Si Cesar nagsisimba ka itong alas 6 pa lang. Tigbabaratok ng ayam, masimba. Ngunyan lugod na nasa totoo ka na. Haloy-haloy ka magabot. Disiplinado tayo Tagal ko na ito pinapikiusap, hopefully makasimula tayo ng alas 8. Talagang hirap. Nag-meeting na tayo mga official, mga kapatid, tayo mga official, ang hirap din turuan. You are doing your responsibilities in the kingdom. Kung magabot ang Kristo, mga kapatid, alas 8, alas 9 ka nakabot, muli ka sa rapure. Di ba mga kapatid? I hope, mga kapatid, God is talking to our heart. It's about time for us. Amen. Kaya sabi ko nga minsan, hindi tayo naparito, mga kapatid, just to expect. Amen. Maging panood lang tayo, maging performer, mga kapatid. But we are here to be transformed. Kasi kung pupunta ka lang naman dito, mga kapatid, walang transformation sa buhay mo, mabuti kung huwag mo na punta rito, nakakapiot ka panigdi. Let us have one desire that God transform our mind, our life, dahil disciples tayo ng Panginoon. And I hope 8:30 makasimula na talaga tayo. Kaya tuloy mga kapatid, may sasabihin pa, wala na, ang iba ang hiling sa plato na. Halos si pastor mag-preach. Kasi ibibigay nyo sa akin, 11:30 na Kaya nga minsan naagaw ko na sa unan kasi mas malaga ang word of God. Kaysa sa patuto mong laba-laba na maman sinabi.
Can you say amen? Si Pastor, maray pang mayo, pero hindi kami nasisermonan. I love you mga kapatid. I love you mga kapatid. I love you mga kapatid. Bako po kitang pang divisorya. Pang kingdom of God kita. Kaya dapat i-perform natin ang pinakang the best for the kingdom of God. Kung pang divisorya ka lang, sige na. Bala ka lang. Pero para sa kuya, we are for the kingdom of God. Let us be disciples of the Lord Jesus Christ. Let's fulfill our responsibilities. Sabi rito, responsibilities of those in the kingdom. If you recognize, if you know that yourselves is in the kingdom. It's about time gawin na natin yung mga bagay na gagawin natin na ang Diyos ang natutuwa, ang Diyos ang nalulugod, ang mga bagay natin ginagawa, ang Diyos ang napapapurihan. Wala po itong pangangaral na ito sa nung Katolik tayo. Walang ganito. Magsimba ka lang, tingag-tingag ka lang simbahan, okay lang. Pagpasimbahan mo ka ito mga kapatid, tukaw, tindog, okay lang. Mga kapatid, dito po hindi. Amen, because God is alive. Ang Diyos ay buhay. Thank you, Lord. Dahil ang Diyos ay nagtutuwid sa atin. Ang Diyos inaayos tayo sa pamumuhay, sa pananalita. Why? We are walking, going to the kingdom of God. Can you say amen? Hallelujah. Magitayong disciples ng Panginoon. Na magitayong maayos. Ang ating ginagawa, dapat ito'y maging kaayos-ayos. Karapat-dapat sa Panginoon. The way we worship, let's worship properly. Amen. Kaya natutuwa ako sa mga Sunday school teacher natin, sa mga bata. Yan. Lumalapit. Sanayin na natin. Kasi kung anong kanilang kinasanayan, yun din ang kanilang kalalakihan. Kaya tinan nyo mga kapatid, may mga anak tayo hindi marunong magpuri. Hindi mo kasi sinanay eh. Kaya may panahon pa. Amen, lalo mo maliliit. Yes, makukulit. Kaya niyo mga kapatid, in my heart, I am very focused sa mga bata. Dahil ayaw ko na madagdagan sakit na ulo eh. Di ba? Kasi kung malalaki mga bata na hindi natin maturuan, dagdag pa sa sakit ng ulo. Amen. Pero salamat sa Panginoon, mayroon tayong Diyos na nagtuturo sa atin, mayroong Diyos na nagtatuwid sa atin, kahit kinakailangan sa mga magulang, tayo po dapat maging halimbawa, tayo pang naging porsigido, hindi tayo papayag na agawin sa ating kamay ng ang kaaway ang ating mga anak, ating pamilya. Let us be strong. Amen. The way we worship God, kapatid, napagandang makita ang buong sambayanan, ang buong pamilya, sama-samang nagpupuri, sama-samang sumasamba, sama-samang itinataas ang pangalan ng ating Panginoon. Everybody say amen. Sa pag-aaral, study, tuloy-tuloy tayo mag-aral. Amen. Salamat sa mga active every Wednesday. Active pa rin mga kapatid every Friday. At active pa rin sa mga Bible study. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil doon tayo pinatatatag, doon tayo pinatitibay. Praise God. Ito'y lagi kong inuulit-ulit. Amen. Kailangan natin ng dalawang uring pagkain. Ang pagkain material at ang pagkain spiritual. Huwag mong hayaan, bundat ka materially. Pero ang spiritual mo, mga kapatid, amen, simpayat mo pa. Sabi nga ni, garo ka pang tikladan. Amen. Dapat balanse. We need spiritual food. Of course, we need physical food. Huwag nating kalilimutan that we are always focusing on material food. Amen. We neglect the spiritual food. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Tinuturuan tayo. Sabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 2, amen, verse 15, study to show thyself approved unto God. The more we study, mga kapatid, the Word of God, the more ang Diyos mag-approve sa iyo. Ikaw, Vince, approve ka. Ikaw, Russell, approve ka. Why? The more, amen, pinagsisikapan natin, the more we study to show ourselves approve unto God. Amen. Kahit hindi ka pa-approve kay pastor, approve ka sa Diyos. Everybody say amen. Hallelujah. Breaking a bread. Sa tahanan nyo, i-practice nyo mga kapatid na mayroon kayong devotion. Mga anak nyo, huwag akong magbasa ng Biblia, pabasahon nindo. Amen. Huwag kayong susuko. Huwag kayong titigil.
Marami nang naglipas na pinabayaan, naging matagas ang ulo. Naging problema. Papayag pa ba kayo na mayroon pa bang maulit? Hindi na po. Amen. Huwag na tayong pumayag. Amen. Always breaking of bread. Word of God. Word of God. Everybody say, Word of God. Word of God. Amen. Fellowship. Ayun, next year, marami naman tayo mga gawain. Mga tatay, mga nanay, mga kabataan. Amen. Paghanda natin. Buhay na natin ito. Bako itong kusay na gawain sa magkapag-kapag. Can you say amen? Hallelujah. Ngayon pa lang, mag-save na tayo. Hey, Sister Glory, mga kapatid, mayroon tayong idea. Nandyan ilagay yung inyong mga ipon-ipon. Dahil, whether you like it or not, may gawain talaga. Dahil salamat sa Panginoon ang ating fellowship, mayroon po mga departmentals na gawain para alam ng Diyos, ikatitibay natin ito. Wala po akong nakitang, amen, galing sa gawain na nagsasabing, data na baga duman, ang ruluya, lagod ako. Basta nyo, yung bagong galing sa gawain, nakikipag-inutan pati sa inutan sa matistify. Minsan maalang oras, nakikita talagang, dahil masigla, masaya sa gawain, lumalago sa gawain. Kaya muli, it's just a reminder, we're walking our responsibilities in the kingdom. Paghanda-handaan na natin. Para namang hindi kang tagapanood. Pagkatapos ng gawain, nakanganga ka lang, nailing mo, nagtitestify sa masigla, ikaw naman, ay, paruro ka na. Let's be ready, mga kapatid. Are you exciting, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Prayer. Responsibilities natin yan sa kingdom ng Panginoon. Amen. Huwag yung prayer hanggang kisame lang. Kasi may mga prayer, mga kapatid, hanggang kisame lang. Say, praise the Lord, in Jesus' name, amen. Praise God, praise the Lord, in Jesus' name, amen. Bisa nagpi-prayer meeting, mga kapatid, at may nare-revive pa. Pakarampal na kantukawan sa likod. Ganun apretadong pirmi. Mga kapatid, di ba? When we pray, ang prayer kasi personal mo yun eh. Ikaw kaya gawin ng Diyos niyan, mapapag gusto mong kausapin, tapos iwanan ka din ng Panginoon. Amen. Marami tayong dapat ipag-pray. Amen. Sa ating panahon, marami tayong ipag-pray, mga kapatid. And last thing, amen, be an example because we are living in the kingdom of God. Maging halimbawa tayo. Kapatid, I hope God's talking to our heart. Amen. As we walk as an example, let's remain, amen, walking faithful in the sight of God. Yung ating faithfulness, amen, yung ating laging seek you first the kingdom of God, magbubunga po ito ng napakaganda sa bawat isa sa atin. Living faithfully, living an example, amen, totoong sasabihin nila, nasa tama kang paglilingkod. Ang pangit na maririnig, nauglaog ka pa dyan, iyo ka mang giraray. Di ba? Ang ganda mapakinggan. Oh, praise God, ngaong ka na pala dyan. Kaya palan, dita ka naaalok magtsungki. Dita ka naaalok Yes! Pero kung dating ang alok ka yan, ngaong ka digdi, pero pag alok ka, kayo ka mang giraray, ay alok pa lang talaga yung sendo. That's why if we are living an example, yung mga tao nagmamasid sa iyo, alam nyo mga kapatid, isang araw kasama mo na siya para sambahin ang Panginoon. That's why let's fulfill our responsibilities as we're walking in the kingdom of the Lord. Tayo lahat ay tatayo, mga kapatid. Praise God. Akala ko lalampas ako alas 12. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. I hope mayroong pangungusap sa atin ng Panginoon. But before end of service, mga kapatid, ayaw ko pong tapusin ito na hindi kayo mabigyan ng pagkakataon na ikaw mismo magsuri sa sarili mo. Na ikaw mismo ang titingin sa sarili mo. Paano mo ngayon ginagawa
ang iyong mga responsibilities in the kingdom of God. Pwede ba nating itaas ang ating kamay? At habang nakapikit po ang ating mga mata, amen, suriin natin ang ating mga sarili. Kapatid, personally, I'm asking sorry kung ako po'y nakapagsalita ng mabigat. I believe it is not for good of others, but it is for our own good. Kung inaayos tayo ng Panginoon, kung itinutuwid tayo ng Panginoon, ito po ang pinakang design ng Panginoon sa buhay natin. Na hindi po lamang tayo pang lupa, kundi tayo pang langit. Yes. Sige, habang nakataas ang iyong kamay, nakapikit ang iyong mata, suriin mo ang iyong sarili. Anong klaseng paglilingkod mayroon ka na ngayon? Anong klaseng pagsunod mayroon ka na ngayon? Kapatid, kung may mga bagay ka pang dapat punan, kung may mga bagay na dapat ka pang sundan, mga kapatid, it's about time for us. Kausapin mo si Jesus. Kausapin mo ang Panginoon. Praise God. Gawin natin yung mga hindi pa natin natutupad na ating mga responsibility. Walking in the kingdom of God, gawin na natin ang pinakang the best na magagawa natin. Ang Diyos ay